isa. At alam ko, gutom na po tayo sa salita ng Panginoon. Pero bago po tayo magsimula sa ating pakikinig, manalangin po muna tayong lahat. Hallelujah. Ama namin, Ikaw ang aming pinupuri sa umagang ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na kami muli ay makapakinig ng salita na nagbibigay sa amin ng kagalakan, nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay sa amin ng encouragement na magpatuloy pa, Panginoon, sa aming pananampalataya, magpatuloy na magsilbi sa iyo sa abot ng aming mga makakaya. Lord, hinihingi namin ang iyong Holy Spirit na siyang magturo sa amin ngayon. Buksan mo po ang aming mga tenga, palabot mo ang aming mga puso para makapasok ang iyong mga salita at maintindihan namin. At nang sa ganon ay gawin na namin agad sa aming mga buhay. Lord, Ikaw din, Panginoon, ang maghawak sa puso ng bawat isa sa amin. Nang sa ganon lahat ng aming pakikinggan ay maitanim dito sa aming mga puso at may magkaroon ng bunga sa aming mga buhay. Ikaw, Lord God, ang papurihan namin in Jesus' name. Amen. Okay, so ang ating pag-uusapan, mga kapatid, ay tungkol sa pagkakaroon ng pangamba mula sa pagkakaroon ng pangamba sa ating buhay patungo doon sa pagkakaroon ng pasasalamat, yung puso na nagpapasalamat. Ang English kasi ng pangamba is yung anxiety, hindi po ba? At ito yan, from anxiousness to gratefulness. Na yung pasasalamat, yung instead na nangamba tayo, yung puso natin mapapalitan ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, siguro marami sa atin or kalahat tayo nakaranas na po nito. Ano yung nababalisa, yung nag-aalala ka ng masyado, yun nga yung namamamba ka. Dahil hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari, hindi mo din alam kung ano yung nararamdaman mo, hindi po ba? So, yun yung mga physical na mga sintomas ito pag meron tayo, ito is yung puso natin, bilis-bilis ng pintig. Ang bilis-bilis, parang lalabas na siya sa katawan mo. Mabilis talaga. Tsaka yung mga muscle natin, parang sumisikip. Tapos, minsan pinagpapawisan pa tayo. And then, yung parang nanginginig ka. At yung parang hinahabol mo yung hininga mo. At minsan, naapektuhan din yung tiyan. Kaya parang minsan, parang sira yung tiyan mo. Ganun. So, yung physical, yung mapapansin natin na yung physical na manifestation nito is yung mga ganun. Tapos yun naman yung pag-iisip naman natin, yung parang masyado tayong nag-aalala, yung talagang over na pag-aalala, masyadong pag-aalala. Tapos yung ang hirap natin mag-focus, ang hirap natin mag-concentrate, hindi tayo makapag-isip ng maayos, yung parang gulong-gulo yung isipan natin. At saka yung parang ang bilis-bilis ng, yung mga iniisip natin, ang bilis-bilis magpalit, ganyan, parang nag-uunahan. And then, parang nararamdaman mo na merong hindi magandang mangyayari. Yung feeling mo ay parang hindi magandang mangyayari. Kaya, minsan nagiging irritable ka. Dahil yun nga, hindi mo maintindihan kung ano yung nangyayari sa iyo. Tsaka pati yung kilos mo nagbabago din. Dahil parang hindi ka makapalagay, hindi ka makaupo ng tahimik lang. Wala, gusto mo talaga parang may gusto kang gawin, hindi mo alam. Na hindi ka din makatulog ng maayos. But dahil sa dami mong iniisip, parang feeling mo may masamang mangyayari mamaya, may nangyayari masama sa pamilya mo, mga ganun. Hindi ka na makatulog ng maayos. At pag ganun na ayaw mo na makipag-usap kasi iniisip mo baka may nangyayaring masama. Parang naiistorbo yung buhay natin pag ganito. Pag meron po tayo nito at yung sobrang pagkabalisa, sobrang pag-aalala. So naranasan po ba natin yung mga kapatid? Meron po bang nakaranas sa atin? Taas nga po ng kamay kung naranasan na po natin ito.
naranasan ko na din po ito mga kapatid, gawa ng mga gamot na nainom is yun yung side effect. Ang hirap, hindi po ba? Ang hirap po ng ganitong sitwasyon. Tapos araw-araw pa. Ang hirap talaga. Ano, buti sana kung isang araw lang, pero paano kung yung araw-araw na lang, ganito na lang yung nangyayari sa buhay mo, nangyayari sa'yo. So, ang hirap po. At hindi po ito yung disenyo ng Panginoon sa buhay natin na mga anak niya na nananampalataya sa Kanya. Hindi po ito yung gusto niya na nangyayari sa atin. Kaya ngayon, tinuturuan po niya tayo mula sa kanyang salita kung paano ba natin ito malagpasan or paano ba natin ito makontra para hindi tayo naghihirap na tuwing meron tayong mga ganitong mga pangyayari na nagkakaroon ng pangamba, nagkakaroon ng pagkabalisa. So doon po sa salita ng Panginoon mismo sa Philippians chapter 4 verse 6, ito na binigay na po agad-agad ng Panginoon yung paano ba yung gagawin natin para hindi tayo makaranas ng ganito. So sabi, Not be anxious about anything. Huwag daw tayong mangamba or mag-alala sa kahit anuman. Yan, kahit anuman. But in every situation, sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, by prayer and petition yan, sa pamamagitan ng panalangin at paghingi sa ating Ama. Pero may katuloy ito, with thanksgiving. So kasama po talaga yung mapagpasalamat na puso. With thanksgiving, present your requests to God, sabi dito. Pag yung may puso na nagpapasalamat, ibigay daw natin yung ating hinihingi sa ating Panginoon. So huwag tayong mag-alala, yan na yung sabi ng salita ng Panginoon sa atin, na huwag tayong mag-alala kahit sa anumang bagay. At ang gagawin na lang natin, kung ito na magsisimula na tayong maging balisa, ay magdasal, makipag-usap sa ating Panginoon, sabihin natin yung mga hinihingi natin sa Kanya na may kasamang pagpapasalamat sa ating puso. Yung magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil Siya ay ang Diyos na napakabuti sa atin. Di ba kinanta natin kanina, ang awit ng pasasalamat, ang awit ng papuri ay awit ng pasasalamat. So isang paraan para tayo po ay makapagpasalamat sa Panginoon ay umawit tayo ng papuri sa Kanya, kagaya ng ginawa natin kanina. Hindi po ba nung tayo kumakanta ang saya-saya, di ba, na nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo sa ating Panginoon. So yun yung isa na gawin natin para kung dumating man itong mga ganito na nagkakaroon tayo ng pangamba, nararamdaman mo na nangangamba ka, ay, magpuri na lang tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. Ang pagpapasalamat po sa Panginoon, ito po ay napaka-effective na paraan para mawala itong pangamba na nasa puso natin. Ito din po ay pinapatunayan ng mga dalubhasa sa siyensya. Nasabi nila na ang isang tao na madaling magpasalamat, yung tao na napakadaling magpasalamat at yung puso niya is punong-puno ng pasasalamat, ay ang baba ng chance na magkaroon ng anxiety. Ang baba ng percentage na nagkakaroon ng pangamba sa buhay. So yun ang sinasabi ng siyensya na nauna na natin napakinggan sa salita ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 6, yung binasa natin kanina. Kaya ngayon, alam na natin ang sikreto para hindi tayo naghihirapan pag mayroong mga ganito na pangamba na dumadating sa ating mga buhay, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. So ang dami-dami natin pwedeng gawin na paraan para magpasalamat. Una, yung pagpupuri, pag-awit ng papuri, at yung panalangin na talagang magpasalamat. Umupo tayo ng ganito na, upo lang tayo at alalahanin natin lahat ng mga kabutihan ng Panginoon sa buhay natin at magpasalamat tayo. Kahit yung 5 minuto lang, kapatid, na gawin po natin yung mapapansin natin, ay, wala na yung pangamba. Naging kalmado na tayo. Meron na sa puso natin yung katahimikan. Meron na sa isip natin katahimikan. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng katahimikan na hindi
kapagitan. So yun yung gawin po natin. Kahit dito sa Psalm chapter 103, verse 1 to 5, pareho din po yung sabi ng salita ng Panginoon dito sa Psalm chapter 103, verse 1 hanggang verse 5 na iisa-isahin po natin itong babasahin. Dahan-dahanin po natin ito. Ano po yung nakasulat dito? Psalm 103, verse 1 to 5. Una po, doon sa verse 1, nakasulat po na, purihin mo ang Panginoon. Yan. Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, sabi sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya papuri sa Panginoon pati. Praise the Lord, O my soul. Buong puso kong pupurihin ang kanyang banal na pangalan. So sinasabihan, dito yung nagsulat ng Psalm, sinasabihan niya yung kanyang kaluluwa, purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa. Buong puso kong pupurihin ang kanyang banal na pangalan. So buong puso na natin ibigay para papurihan ang ating Panginoon. At doon sa verse 2, sabi ko sa verse 2, purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalilimutan ang lahat ng kabutihan niya sa iyo. So sa pamamagitan ng pag-alala doon sa kabutihan ng Panginoon sa atin, yun ang papuri natin. Kaya purihin mo ang Panginoon, huwag mong kalilimutan, kaya kailangan lagi natin tinatandaan lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin. Kung uupo man tayo at ililista natin lahat ng kabutihan ng Diyos, naku, baka mapuno po yung notebook natin. Hindi po humihinto yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya yun, na alalahanin natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon kahit sa konting mga bagay-bagay. Hindi lamang po sa pagkain natin, hindi lamang po tuwing tayo ay matutulog, tayo ay gigising. Sa lahat ng pagkakataon, kailangan na alalahanin natin na ang Panginoon natin ay napakabuti sa atin at magpasalamat tayo po sa Kanya. Doon naman po sa verse 3, nakasulat din dito na pinatatawad Kaya ganoon din tayo, usapin mo yung sarili mo, nasabihan mo, purihin mo ang iyong Diyos dahil pinapatawad niya lahat ng inyong mga kasalanan. Lahat ng iyong mga nagawa na kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. At lahat ng iyong karamdaman, pinapagaling niya. Di po ba? Naranasan niyo po ba yung meron kayong nararamdamang hindi maganda sa sarili niyo, tapos sasabihin niyo, Lord, bigyan mo ako ng kagalingan. Yan, matatamo ninyo ang inyong kagalingan. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Sumakit ang ulo mo at nagdasal ka, nawala, magpasalamat ka sa Panginoon. Yung kapamilya mo, yung mga kaibigan mo, ipagpasalamat mo yung kanilang mga kagalingan. Ang dami natin pwede pasalamatan sa Panginoon. Ito pa sa verse 4, sabi pa dito, iniligtas niya ang iyong buhay mula sa kapahamakan. Binibigyan niya tayo ng proteksyon. Kaya nga ngayon, andito pa tayo. Ang aksidente, mga kapatid, nangyayari sa kahit kanino man, sa kahit anumang oras, hindi po ba? Pero ngayon tayo, nakikita-kita tayo dito dahil pinotektahan tayo ng Panginoon. Pasalamat tayo sa Kanya, niligtas niya tayo. At isa pa, iniligtas niya tayo sa panghabang buhay na kapahamakan. Nang tayo po ay naniwala na nanampalataya sa Panginoong Yesus, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang siya yung ating Diyos at tagapagligtas. Iniligtas niya tayo sa panghabang buhay na kapahamakan. Magpasalamat po tayo sa Kanya dito sa ating kaligtasan. At meron pa, sabi dito, at pinupuno ka ng Kanyang pag-ibig at habag. Naiintindihan natin na ang ating Panginoon ay mahabagin. Kaya nga kahit ang daming nating mga nagawang pagkakamali at kasalanan, ay yung habag niya ay andyan. Kaya niya tayo pinatawad at binibigyan niya tayo ng pagkakataon para gawin po ano na yung tama. Diba? At saka yung pagmamahal niya sa atin, na nag-uumapaw po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung hindi pa po ninyo naramdaman, hanapin nyo ang Panginoon sa buhay nyo. Dahil pag maramdaman nyo itong pagmamahal ng Panginoon sa inyo,
Ako, aapaw po talaga yan. At kaya madadamay lahat yung mga kasama mo. Mamahalin mo din sila. Mga hindi mo, mga mahirap mahalin ng mga tao dahil nag-uumapaw yung pagmamahal ng Panginoon sa puso mo, ay magagawa mo na din mahalin. Mahalin mo din sila dahil naiintindihan mo na sa sitwasyon mo na ikaw na ang dami-dami mong pagkakamali ay mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. So yun, at yun sa verse 22, sabi dito, binubusog niya ang iyong buhay ng mga magagandang bagay. Paisipin nyo, ano ba yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Kaya naman, ang iyong kalakasan ay nababago at lumalakas tulad ng agila, sabi dito sa verse 5. Kaya ito na marami tayong pwedeng pasalamatan sa Panginoon. Yung kalakasan natin, may mga tao ngayon na nasa ospital na ang kanila na hindi sila nakakahinga ng sarili lang nila, kailangan meron silang may makina na nakakonekta sa kanila para sila ay makahinga ng maayos. Pero tayo, tingnan niyo mga kapatid, napaka-free natin na huminga, hindi tayo nahihirapan. Pasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Magpasalamat tayo. Nang sa ganun, mawawalan ng space, mawawalan ng puwang yung pangamba sa puso natin dahil napupuno po yung puso natin ng puro pasasalamat sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay. Ang kagaya din po doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi po dito ng salita ng Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang nakasulat po dito, babasahin ko na lang po, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Yan inulit na sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, magpasalamat tayo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ang pagkakaroon pala ng mapagpasalamat ng puso, ito pala ang kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi niya pala kalooban na yung puso natin ay punong-puno ng pangamba. Buti po ng ating Panginoon. Dahil alam niyo mga kapatid, pag yung puso natin punong-puno ng pangamba, nagkakaroon po ng stress sa ating katawan. At alam niyo, karamihan sa mga sakit, lalong-lalo na po yung sakit na cancer, ang tumitira sa kung bakit lumalakas ang cancer cells sa katawan ng isang tao ay dahil sa pagkakaroon ng stress sa kanilang buhay. Dahil sa grabing pangamba na dinadanas ng tao na punong-puno yung puso ng pangamba, kaya nai-stress yung katawan, kaya kumihina yung resistensya, kaya yung mga cancer cells dumadami, bumibilis ang pagdami. Kaya yun na, tingnan natin itong salita ng Panginoon, binabaktakan po ito ng mga siyensya, ng mga pag-aaral, ng mga dalubhasa, ng mga matatalinong mga tao, pinag-aaralan nila, at ang bagsak nito doon sa salita ng Panginoon pa rin naman ang lahat. Nauna na ang Panginoon na nagsabi. Kaya sabi niya, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat tayo dahil ito yung kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, na magkaroon po tayo lahat ng puso na mapagpasalamat or yung grateful heart. So, di ba? Yan po yung sikreto kung paano po natin malabanan yung pangamba na dumadating sa ating mga buhay. Hindi po tayo exempted mga kapatid. Lahat po tayo nakakaranas at nakaranas na nito, hindi po ba? Pero ngayon, meron na tayong alam ngayon sa salita ng Panginoon kung paano natin ito labanan, kung paano natin ito kontrahin, paano magpasalamat sa lahat ng bagay, magpasalamat. Kaya ito po ang panghuli po natin mga kapatid na pakikinggan, na babasahin sa salita ng Panginoon ay nandoon sa Psalm chapter 92 naman po. Sa Psalm chapter 92, mag-start po doon sa verse 1. Babasahin din natin yung verse 2. Ito po dito, mababasa natin. Sa verse 1, ayan. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High. Napakasarap magpasalamat at umawit ng papuri sa iyo, Panginoon.
Kaya ito na sabi dito is, it is good, mabubuti, maganda na gawin natin ito, na magpuri sa Panginoon, kumanta, kung may kakayanan kang magitara, kung may kakayanan kang tumugtog ng mga instrumento, ay gamitin mo yan. Tutugin mo para pasasalamat at pagpuri mo sa Panginoon dahil ito ay mabuti, sabi dito. At saka doon sa verse 2, ano po yung nakasulat? Proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. So ano yung kakantahin mo sa Panginoon? Yung kanyang pagmamahal at yung kanyang katapatan. So sa umaga hanggang sa gabi, sa umaga at sa gabi, ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon at ang kanyang katapatan. Araw-araw yan. Huwag po tayong titigil, kapatid, para hindi natin mabigyan ng puwang yung puso natin at pasukin ng pagamba at ng pag-aalala. At yan ang kanyang mga salita, yan po ang tinuro ng Panginoon sa atin. Hindi po ito mahirap gawin, kaya kayang-kaya po natin gawin ito ngayon na. Kayang-kaya po yan mga kapatid na lahat, kung ano man yung mga naiisip natin, kung ano man yung mga naranasan natin, na kabutihan ng Panginoon, ipagpasalamat natin. Lalo na, kung yan mararamdaman mo namin na, naku, nag-aalala ka na, simulan mo nang magpuri sa Panginoon, simulan mo nang magpasalamat sa kanyang kabutihan. Kung yun nga yung sabi ng Psalm chapter 92 verse 2, gumawa ka ng musika, kantahan ng Panginoon, tugtugan mo ang Panginoon kung marunong ka tumugtog ng mga instrumento, papuri at pasasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang pagmamahal at katapatan sa ating lahat. Kaya yun po ang ating assignment, mga kapatid. Gawin po natin ngayon na, habang tayo po ay nakaupo, may mga naiisip tayo, ay pwede naman sabihin mo, Lord, salamat. Lord, thank you. Salamat, Panginoon. Lord. At pag tayo ay nag-iisa, at ayan ay dadating na yung pangamba, ay simulan na din natin magpasalamat dahil ito ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Praise the Lord, at meron po tayong natutunan ngayon sa umagang ito para hindi po tayo nahihirapan sa ating buhay dahil ang Panginoon, ang gusto niya ay magkaroon tayo ng freedom, magkaroon tayo ng kalayaan. Hindi dapat tayo nakakulong sa pangamba at sa pag-iisip ng may mga nangyayari hindi maganda. Dahil yung nabubulupot yung isip at puso natin, pag ganyan po hindi po tayo nakakapagpuwi na maayos. Kaya unahan na natin. Bago pa dumating yung pangamba, bago pa dumating yung mga ganito na kaisipan, ay unahan na natin. Magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Manalangin po tayo. Hallelujah, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Maraming salamat dahil tinuruan mo kami ngayong umagang ito. Dahil ayaw namin, Panginoon, ng buhay na nangangamba. Ayaw namin ng buhay na nababalisa at nag-aalala. Maraming salamat dahil sa iyong mga salita na aming napakinggan. Ngayon alam na namin ang aming gagawin. Magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan dahil hindi nauubos, Panginoon, ang kabutihan na binibigay mo sa amin. Kaya nagpapasalamat din kami dahil binigyan mo kami ng iyong salita at binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na mapakinggan ang mga ito. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba mula sa puso namin ng mapagpasalamat. In Jesus' name,